Tinawag na nakakahiya ni Vice President Sara Duterte ang Philippine National Police hinggil sa umunoy kawalan ng impormasyon ng pulisya ukol sa banta sa buhay ng Vice Presidente. So, yun na lang, no? Kumbaga, binanatan po, no, ni Sara Duterte itong PNP, no? Ay, grabe na, ano na to, no? Grabe na kabangagan ito. Alam mo, ako kung sample ko na lang, ako yung Vice President, sample ko lang, may nagbanta sa akin, i-report ko yan, 'di ba? Kailangan yung mga nagbanta sa akin malaman ng kapulisan or ng PNP, Philippine National Police. 'Di ba? Walang report 'Di ba? Ang tanong, sino yung nagbanta? Bakit hindi mo sabihin sa publiko kung sino yung nagbanta or sa PNP, Philippine National Police? Ba't di mo dun i-report kung talagang may nagbanta sa'yo? Diba? Ngayon, ang Philippine National Police, alam nga namang gumawa-gawa ng kwento na, ito nga, may nagbanta nga kay Sara kahit wala naman talaga. Diba? Isip-isip din Sara. At alam ko, ito si Sara Duterte, gumagawa na lang po ito ng kwento na kunyari may nagbanta sa kanya kahit wala naman. Kasi yun yung gagamitin niyang depensa para depensahan yung sarili niya dahil may nabitawan siyang masakit, mabigat na salita doon sa 3 tao. Kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, at kay Speaker Martin Romualdez. Depensa na lang yun. Na kunyari may nagbanta kahit wala naman. Diba? Kasi kahit sino naman sa atin kahit sino sa atin, halimbawa, pinagbantaan ka ni Pedro, i-report mo yan sa pulis. Ito ipapablatter mo yan. Diba? Ito, pinagbantaan ako nito Ganon. Vice President ka, pero anyari sa'yo? Isa lang malinaw sa akin, gumagawa ka ng kwento. Ang ginagawa po ni Sara Duterte ngayon, hindi na po trabaho. Paninira na po sa administrasyon. Yung gobyerno po natin, sinisira nitong bangag na Vice President na to. Para kay VP Sara, malinaw itong pagpapakita ng pagiging incompetent o kawalan ng kakayahan ng PNP sa kabila ng pagkakaroon nito ng Intelligence Fund. Bakit hindi mo tulungan kung talagang sa tingin mo? Kung talaga nga sa tingin mo, walang information yung PNP sa pagbabanta, no? Dito sa Vice President. Kung sa tingin mo, dapat makikipagtulungan ka. Makipagtulungan ka. Bakit ganun? Pinagbantaan ka tapos kampante ka? Kampante ka? Dapat nakikipagtulungan ka. Sara Duterte. Inuulit ko, isa lang maliwanag sa akin ngayon. Wala po talagang death threat itong si Sara Duterte. Gumagawa lang po siya ng kwento. Kasi yun yung gagamitin niyang depensa. Diba? Depensa laban dun sa mga nabitawan niyang salita. Mabigat na salita. Diba? Nakakahiya yan, ma'am. Huwag sila magsasalita ng ganyan kasi nagpapakita yan ng incompetence. Pati Philippine National Police kinakalaban na rin ni Sara Duterte. Tanggalan nyo nga yan ng security. Diba? Tanggalan nyo nga. Ang yabang Siya pa yung imbis na magpakumbaba, 'di ba? Abay nagyayabang pa. Kumbaga binanatan niya yung Philippine National Police. Parang pinapamuka ni Sara, itong Philippine National Police walang silbi yan. 'Di ba? Nako, Sara Duterte. Kawawa ka. Binangga mo ang Philippine National Police.
Feeling mo kasi malakas ka. Duwag ka naman. ng Philippine National Police. Ang sagot dyan ay, let us sit down and investigate the alleged threats. Eto na nga eh. May banta sa'yo. Lumapit ka sa PNP, makipagtulungan ka. Kung meron. Diba? Pwede mo nang i-open sa kanila yan eh. No, ito may banta sa akin, ito yung mga messages, ito yung mga ebidensya. Diba? Ang tanong, meron ba? Meron nga ba talaga? Alam namin sinungaling ka, Sarah. Wag kami, diba? Hindi mo kami maluloko. Kung ako nga yung nandyan, patanggalan pa kita ng security. Diba? So that we will know if these are true Kapal na muka, hindi na nagtatrabaho, puro na paninira yung ginagawa. or not. Samantala, sinagot din ng Vice Presidente ang issue ukol sa kasong inihain o reklamo inihain laban sa kanya ng Quezon City Police District at sinabing nakahanda rin siyang magsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga ito. Hoy, narinig nyo yun? Ang Pangulo, sasampahan ng kaso si Sara Duterte. Eto ulitin natin, baka hindi lang tayo nakapaglinis ng tenga. Wait lang. Vice Presidente ang Ito. Vice Presidente pala. Sorry. Ay, nako po. Sige, tuloy natin. Samantala, sinagot din ng Vice Presidente. Okay, Vice Presidente pala ang magsasampa ng kaso. Okay? Sa? Ang issue ukol sa kasong inihain o reklamo inihain laban sa kanya ng Quezon City Police District. Nagsasampa din ang kapal na muka. Okay? At sinabing nakahanda rin siyang ang Pangulong Bongbong Marcos yung inaantay ko eh. No, kung ano yung aksyon na gagawin niya patungkol dito sa pagbabanta ni Sara Duterte sa buhay niya. Siyempre, ang First Lady, inaantay ko rin yung kung ano yung mga aksyon gagawin nila. At si Martin Romualdez, ganun din. Yun yung inaabangan ko eh. Magsampa ng kaukulang reklamo laban sa mga ito. Aba, magre-reklamo din yung tanga. Diba? Ang kapal na muka. Magre-reklamo. Harapin mo yan ngayon, yung reklamo mo, Sara, ha? Harapin mo kasi ikaw naman yung gumawa niyan eh. Diba? Ikaw yung nagsalita ng masama sa aming sinusuportahang Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Sa First Lady Martin Romualdez, ikaw yung nagbitaw ng masasamang salita. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Huwag yung sabihin kami ng mga vlogger yung naninira dito sa inyong Vice Presidente. Di namin gawaing manira. Sino ba yung nagbitaw ng salita na ikakasira niya? Kami ba? Hindi. Siya. Para klaro lang. Ito po yung sagot ng ating kapulisan ng Philippine National Police. Ito po yung sagot. Walang nakikitang banta versus BP Duterte. So ang ating Philippine National Police, wala pong nakikitang banta sa buhay ng bangag na Vice President. Wala po. Okay? So, panoorin po natin ito. On the part of the PNP po, we don't have any information with respect po sa alleged threat against the Vice President. But nonetheless, the PNP is open to collaboration and cooperation. Open sa collaboration and cooperation ng Vice President. Bakit hindi nagko-cooperate yan? Kasi nga wala. Diba? Ganun lang po, kasimple. Natatanggap na report ang pambansang pulisya kaugnay ng posibleng banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Vice President Bangag Duterte. Ayun po yung klaro dyan kasi kung normal yung takbo ng isip mo, hindi ka makakapagsalita ng mga masasama. Okay? Sa kapwa mo. Diba? Pero dahil bangag ka, yan.
kung ano-ano ng katarantaduhan, katangahan yung pinagsasabi. PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Jean Fajardo. Kung mayroon mang banta sa buhay ang pangalawang Pangulo, dapat ay nakareport ito sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Tama! Dapat naka-report. Pero bakit walang report? Kasi nga wala. Diba? Ang Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG ang siyang nakatalaga para magbantay sa pangalawang Pangulo. At kung meron man po, I'm pretty sure and I'm just assuming as part of security protocols po, this should have been communicated. Any threat against the Vice President should have been Vice Presidente. Diba? with the Presidential Security Command, since it is the command who is responsible for the security and safety of the Vice President. So kung meron man, ay dapat na i-communicate po ito, and the PSC, if there is a need for police assistance, then we will readily provide it po. Gayunman, humingi aniya ng tauhan sa PNP si Armed Forces of the Philippines General Romeo Brawner para italaga sa BPSPG. Kaya naman, nagpadala sila ng 25 PNP personnel na binubuo ng 24 na police non-commissioned officer at isang police commissioned officer. Yesterday po, there was a request from the Armed Forces of the Philippines for the PNP complement po under the BPSPG. That is precisely the reason why we sent 25 PNP personnel yesterday na detail po sa Vice Presidential Security Protection Division, which is under the Vice President Security Protection Group po. Buwan ng Hulyo nang i-recall ng Philippine National Police ang 75 tauhan nito na nagbabantay kay Vice President Sara Duterte. 31 ang iniwan upang bantayan ang pangalawang Pangulo, subalit hindi ito ginamit kaya't muling ini-recall ng PNP. Hanggang kahapon na muling nagtalaga ang PNP ng 25 tauhan para bantayan si Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Bato noon, mas may tiwala daw siya sa kapulisan sa Davao, no, mas may tiwala daw siya doon na yun yung magbabantay dito sa bangag na Vice President. So parang pinapalabas ni Bato, no, na walang alam itong kapulisan dito sa Metro Manila, Visayas, di ba? Parang yun eh. Basta Davao, parang sinasabi niya doon na, oh hindi, ito lang yung magaling, Davao lang. Di ba? Diskarteng pambangag, no? Oo. Sa kahilingan na rin ng Armed Forces of the Philippines, Leia Ilagan. So good luck kay Sara Duterte, and then pinalaban na yung kapulisan, pinaringgan na, no? Parang gusto niyan sabihin diyan sa interview sa kanya na weak yung mga pulis kasi walang alam, no, na impormasyon patungkol sa pagbabanta sa buhay ni Sara. 'Di ba dapat naka-report 'yan? Dapat naka-report, lalo na't Vice President ka, madali lang naman yun eh. Kung talagang totoo yan, dapat naka-report yan. Pero ang tanong, bakit wala? Bakit wala? Yun yung tanong. Ako na magsasabi. Kasi, wala naman talagang nagbanta dyan. Walang nagbabanta kay Sara. Diba? Oo, kaya yung mga pinagsasabi niya, na may banta sa kanya, kasinungalingan po yan. Para klaro lang po sa lahat, ha. Huwag kayo magpapaniwala sa mga taong sinungaling. Alam naman natin, pag tatak Duterte, walang silbi at sinungaling. Tatak Duterte, walang silbi, ayaw pagsilbihan yung bansa. Diba? Matakaw sa confidential funds. Sinungaling. Ang maniniwala lang naman dyan, yung mga ututo din ng mga dutae. Sila na lang. Maglulukuhan. Diba? Yun. Kaya kami, Sara Duterte, good luck sa'yo. Sana wag kang tuluyang masiraan ng ulo. Ha? Umayos ka, magtrabaho ka, wag puro paninira yung ginagawa mo. Magtrabaho ka para sa bansa. Kung di mo kaya, tumalon ka na, mag-resign ka na. Ha? Hindi namin kailangan ng bangag na Vice President.
Ang kailangan namin Vice President, yung talagang nagtatrabaho para sa bansa. Hindi namin kailangan ng Vice President na matakaw sa confidential funds. Matakaw sa budget. Bakit? Dahil malapit na eleksyon? Bakit? Dahil maraming rally? Oh, may rally dyan sa sa EDSA. Bayad pala lahat. At may nagreklamo kasi yung iba 200 lang yung binayad. Diba? So, yan lang po yung ating video ngayon. At meron po tayong dito. Meron po tayong Facebook page. Ayan sana po ay yung i-follow yung ating Facebook page. Yan po. Ballpoint Man 2.0. Yan search nyo lang po yan sa sa Facebook. At lalabas po yung ating Facebook page. Okay? So, once again, maraming salamat po sa inyong kung hindi ka pa naka-like, like mo na yan at i-share na ang ating video na to. And also, ring the notification bell para updated po kayo sa mga uploads po natin. So, yun lang guys. Ingat-ingat and bye-bye.